Hello everyone! Hello mga kakawali! Tara, samahan nyo ako gumawa ng chiffon cake bake sa kawali. Ayan o, nasa kawali nga. Eto, simulan natin. Ito yung mga kailangan ko. Lagyan ko na lang ng caption yung mga ingredients and maybe turo ko kung saan ko to ginaya. Anyway, ayan, kailangan nating itlog. Siyam na itlog to since malaki yung cake, aluminum pan na gagamitin ko. Pag sa round cake ko, 6 na itlog lang. So, ito yung mga kailangan. Paghihiwalayin muna natin yung itlog. Asukal, oil, canola, mula noon hanggang ngayon, baka naman jolly. So, cake flour, pero pwede namang all-purpose. Pero cake flour ang ginagamit ko pag chiffon. So, ito yung exciting part, maghiwalayin or paghiwalayin ng yolk tsaka white. Kasi yung white para sa mirang, yung egg or yung yellow para sa cake batter natin, yung kasama ng mga dry ingredients. So, ingatan lang mabuti ito kasi dapat do sa mirang, sa egg white, walang sumama na kahit konting yellow. May egg separator naman pero mas prefer ko na to. Medyo nasanay na rin tayo. So, ayan, paghiwalayin lang natin lahat nung siyam na itlog and then sisimulan na natin yung cake batter muna natin. So, paghiwalay na natin, i-transfer natin sa mixing bowl na gagamitin natin. And then, i-whisk lang natin yan. So, wag na kayong magtira, simutin nyo yan kasi sukat yan. Large eggs yan. And, ayan, whisk nga lang natin and then ilagay na natin kagad yung white sugar para matunaw agad yung white sugar. And then, lagay natin yung canola oil. Again, jolly, baka naman. And then, continuously, i-whisk lang natin. Patak-patak ng vanilla, McCormick, baka naman din. Sa pagpatak, sanay na ako ng ganun-ganun lang. Medyo natansya ko na. So, ito yung cake flour. Hinalo ko dyan yung baking powder. In-incorporate ko lang by whisking din. And then, i-mix natin yan in 2 parts. And then, syempre, sinift nga or sinala. Nakita nyo, para walang buo-buo. And then, ayan na yung other half. I-mix lang din natin ng mabuti hanggang maging smooth na yung texture niya. Along the way, nilalagay ko yung ingredients na gatas kasi makapal yung texture niyan. And then, kasali naman talaga sa ingredients yung gatas. So, pag ready na ito, i-set aside. And then, gagawin na natin yung mirang. Yan yung white sugar na may cornstarch. Kadalasan ginagamit cream of tartar pero wala ako nun kasi mas madalas meron cornstarch. Kaya, ayan na lang parating kong ginagamit. And then, pag mabula na siya, yung frothy pa lang, doon natin ilalagay yung unti-unti yung sugar at yung cornstarch. So, transfer ko pala yan sa mas malaking pan. Wala akong mixing bowl na malaki-laki. So, ayan, dyan na lang muna sa cake pan na malaki. And then, hintayin natin yan maging stiff peak. And also, pag na-reach na natin yung pagka-stiff peak niya, tigilan na natin kasi may tendency na over-mix or na-over-mix yung mirang. And then, dapat, pag stiff peak na siya, pag in-upside down nyo yan, parang Dairy Queen yan. Pag in-upside down nyo, dapat hindi nalalaglag yan. Kapit na kapit. Yun ang magandang mirang. So, i-mix na natin sa cake batter, no? I-mix natin to into 3 parts. Huwag sabay-sabay. And since makapal pa yung texture ng cake batter, yung may egg yolk, pwede natin gamitan pa rin ng wire whisk at this point. Pwedeng mabilis pa rin para mabilis siyang ma-incorporate. Pero dun sa pangalawang batch na ilalagay nating dry ingredients tsaka sa last, wag na nating gamitan ng wire whisk. Gamitan lang natin ng spatula. I-fold na lang natin ng gently kasi ang pagbe-bake, ang paghahalo ng butter, dapat dahan-dahan lang. Dapat may pagmamahal yan. Dapat may lambing kasi baka ma-stress yan. Na-stress din sila, guys. So, kailangan nyo silang lambingin, kausapin. Hoy, sana mabake ka na maayos kasi nakakahiya ito. Ayun, parang ganun. So, ayan na nga. I-fold lang natin gently hanggang ma-incorporate na sila. Meaning, dapat wala nang trace na
may guhit-guhit na parang yellow or may part na puro yellow or white lang, dapat pantay na yung color niya. And that's the time na pwede na natin tong isalang. I-ready na natin yan. Ang gamit nga natin dito is aluminum pan. So meaning, pwede niyang slicein yan tsaka kainin yung cake. Nilagyan ko na lang din ng parchment paper kasi gusto kong makita yung loob niyan. At saka parang iniisip ko lagyan ng filling yung gitna. Hiwain ko yan pagkatapos para makita din natin yung loob. And then, i-release lang natin yung mga air bubbles na na-create. Gamit tayong toothpick or barbecue stick. Halu-haluin lang natin. And then, itap natin sa counter. Tap, tap, tap. Mga 3. Yan, mga ganon. And then, kanina pa nakabukas yung kawali niyan or yung kalan at that point. Pinainit at 180 and then binake yan for 1 hour. Nakita nyo guys yung lid or takip ng kawali, walang window, hindi ko nakikita yan. So binuksan ko yan after exactly 1 hour. Ayan, na-bake natin na maayos yung chiffon cake natin. And then, hanguin na natin. Sabi nung magagaling, ibalibag yan sa table top nyo or sa counter nyo. Ewan ko, basta dapat binabagsak and then pagkahango niyan, kailangan itaob. Flip it over, guys. Para hindi raw mag-shrink or mag-deflate yung chiffon cake nyo. And then, after cooling down, guys, eto na itsura ng chiffon cake na binake natin sa kawali. Yung finished product, siguro next video, tignan ko. Gumawa ako ng dolce de leche. So, pinakuluan ko lang yung condensed milk ng 3 oras. By the way yan, for the boys, konting butter na tira para matikman ko parate. And for reference, pag round cake, ganyan yung itsura niya guys. So if umabot kayo sa part ng video nito, thank you. And if nagustuhan nyo, please say, wow kawali. Naman para I will truly appreciate it guys. So please like and share and follow me for more.